What's up guys? Here at the Bulacan State University Bustos Campus. Today, ngayong araw, kasama namin kayo sa aming school tour at i-answer namin ang mga frequently asked questions nyo sa amin as engineering students. So, tara! so stay tuned at may ano kami. At meron kaming code sa kada video namin. So, kailangan nyo yun i-complete para complete nyo yung sentence. And i-comment nyo yun kasi may pa-Gcash si Kyle. Go, yes. Tara! Hi guys! Break time po namin ngayon sa first subject na. Tapos na po yung first class na. Yes. So, we're on our what? We're on our way sa canteen. Deadline na? Turon! I'm Shamel C. Concepcion. I'm Kyle De La Cruz. I'm Rasmin Rui Operucho. Gia Casey Salonga. I'm 21 years old. 21. 21 years old. 20 years old. BSCPE 3B. BSCPE. Bachelor of Science in Computer Engineering 3B. Bachelor of Science in Computer Engineering 3B po. So yun, nag-computer engineering ako kasi nung elementary, high school, favorite subject ko yung mathematics. So, ang gusto kong kuning course talaga is sa field ng engineering. So, kaya naman napunta sa computer kasi yun yung in-demand ngayon. So, yun yung pinurso kong course. So, nandito ko ngayon sa computer engineering. Noong una kasi dapat civil ako, civil engineering. Kasi mga pinsa ko tsaka mga pinsa ko mga engineering. So ako rin gusto ko rin mag-engineering. Kaso sa main hindi ako nakapasa. Pero feeling ko parang blessing in disguise na CP ako. Kasi yung CP ngayon is parang in demand. Kaya so mamano yung future ko. Malago. Pwedeng daming branches ang future. Pwede ko yumaman. Ano talaga? Gusto ko talaga is aeronautical engineering. Kaso nga, mahal yung tuition and hindi rin naman nakapasok sa mga ibang university. So, dito na lang ako sa BSU. And nakapasa lang ako dito sa Bustos Campus. Ang kaso, ang available lang na engineering course is computer and industrial. So, mas pinili ko na lang yung computer kasi mas familiar naman ako doon. Eventually, nagustuhan ko rin naman yung CPE kasi nga dahil sa in-demand siya and yung technology nga natin is evolving. Actually po, wala po siya sa choices ko. First choice ko po talaga is criminology. Pero, ayun po, di po ako qualified na maging police. Kaya po, nung nalaman ko pong in-demand po yung computer engineering sa po, yun na lang po yung kinuha ko. And na-enjoy ko naman po siya, kaya po tinuloy ko na siya. Yes. 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 Yes po.
So, in school, lagi ko siya na-experience. Especially, di ba, pag tayong mga estudyante, hindi na maaalis sa atin yung pagpapasok tayo, dala-dala natin lagi yung cellphone na. So, pag may professor sa harap, ang ginagawa nung iba, nadidistract sila na napipilitan silang gamitin yung nila, cellphone. Nagpe-Facebook, nanonood ng TikTok, minsan yung iba naglalaro pa. So, in the end, ang nangyayari, may mga namimiss na information yung mga estudyante. Hindi na sila nakakapag-participate and nababawasan yung academic performance. So, iyon yung nagiging effect ng digital distraction sa mga estudyante, lalo na sa school. Opo, madalas. Kasi for example po sa bahay, syempre, pag nag-review po ako, mag-review po ako. Nasa PC po ako. Syempre, ang mindset ko po is, pagtapos ko po maglaro is mag-review na ako. Kasi po, pagtapos ko maglaro, para akong sakit na likod ko, higa mo ng saglit. Pagkahiga ako, may cellphone ako. Syempre, mag-scroll ako. So, di ko naman lagi na nag-doom scroll na ako ng 2 hours. Imbis na nag-review ako, nagiging napunta sa walang kwenta. Minsan naman, nag-review ako. Kaso may parang nangangatingin ko may kukunin sa cellphone ko. Kaya may kailangan akong bilhin na wala pala. Parang araw-araw minisip ako na dapat kong gawin. Pero na-distract ako dahil sa cellphone. Oo, madalas. Lalo na pag sa bahay, di ba? Kasi andun yung lahat ng access natin sa mga devices like TV, yung mga laptop, computer, cellphone, tapos may wifi pa. So, di maiiwasan na ako nga pag naghuhugas ng pinggan, tapos minsan gusto ko pa nanonood ng YouTube habang naghuhugas ng pinggan, tapos kapag naman, basta pag may ginagawang mga household chores, pag may nag-notif lang sa cellphone ko, kunyari, Shopee. Tapos tuloy-tuloy na yung pag-i-scroll ko. Tapos makakaligtaan ko na yung ginagawa ko talaga. So, ang laki ng time na nauubos sa akin. Kaka-scroll lang sa TikTok, sa Shopee, sa yung mga social media apps. Yes po, na-experience ko po siya every time na may online class. Bali, papasok lang po ako dun sa meeting po, and kapag naboboard na po ako, mag-i-scroll na lang po ako through TikTok. Lalo na po kapag naantok na po ako dun sa klase namin, nanonood na lang po ako ng TikToks. Hi guys! So ngayon po, lunch break na namin. Tapos na ang aming first and second class. Nandito na po si Gia. Late po siya kasi wala po siyang subject sa first and second lab. As a computer engineering student, ang masasuggest kong solution para maiwasan yung digital distraction is, halimbawa, pag pumapasok tayo sa school is pwede nating ibigay sa teacher natin yung phone natin tuwing magdi-discussion, and kung hindi naman maiwasan na gusto mo lagi nasa iyo lang yung cellphone mo, is gamitin natin yung mga features ng cellphone natin, or mag-download tayo ng mga application kung saan malilimitahan yung mga application na maaari na gagamitin natin, yung makaka-distract sa atin tulad ng mga social media, yun. Para kapag nasa mode lang na yun yung phone mo is hindi ka madidistract and makakapag-focus ka sa lessons or makakapakinig ka sa teacher mo. So, para po sa akin, kasi based sa case ko, may nag-research na rin po doon. So, ang nakita ko po is possible way is, for example, nasa sala po ako nag-review or nag-aaral. Gagawin ko po is yung cellphone ko or gadget ko po ay lalagay ko po sa kwarto o kaya po sa malayong lugar or sa labas para na syempre secured. Para pagka kailangan ko na ng cellphone, nakakatinagamit ko mag-cellphone is di ko agad makuha yung cellphone at parang natama rin ako lumabas or kumuha sa kwarto ng cellphone. So makapag-focus ako ng todo sa pag-review at pag-aaral. So, as a computer engineering student, ang nasasuggest ko na solution is yung pag-organize or pag-lilista ng mga kailangan gawin. For example, pag nasa bahay ako,
nililista ko yung mga kailangan ko i-accomplish that day. Tapos nilalagyan ko siya ng deadline kung anong oras ko kailangan and kung anong, yun nga, yung pagkakasunod-sunod na kung ano yung mas kailangan matapos agad at yung pinaka-importante yung gawin. Tapos yung isa pang suggestion ko is yung Pomodoro technique na na-research ko siya na nakakatulong siya sa kapag may mga kailangan gawin. For example, sa mga assignments, para hindi ka ma-burn out sa mga activities, mag-aalat ka ng 25 minutes para dun ka muna mag-i-scroll, magpapahinga, mag-break, ganyan. Tapos, balik na ulit sa ginagawa. So, bali yung solution ko pong ginagawa is ina-uninstall ko muna po yung mga apps, especially po kapag may mga school projects po ako na kailangan ko na pong matapos. So, iyon, kapag nasa specific mode lang yung or nasa educational mode lang yung phone mo, is mas makakapag-focus ka, makakapakinig ka ng maayos, walang tutunog na social media, hindi ka ma-tempt na kunin yung cellphone mo para mag-scroll sa social media and mag-focus lang sa teacher mo habang nag-discuss siya and makakapag-participate ka ng maayos. Ang yung pangato is siguro, for me kasi taranay ko na siya. So, anong nangyari is, na-lessen yung screen time ko at mas nakafocus ako sa pag-aaral at pag-review. At minsan din, mas parang trip ko pang walang cellphone dahil nasanay na akong walang distraction sa paligid. So, yung solution na yon makakatulong para maging organized yung paggagawa mo ng mga kailangan i-accomplish and makakatulong rin yun para ma-push ka na gawin yung isang bagay kasi nga bibigyan mo siya ng deadline and oras kung kailan matatapos. Tapos sa Pomodoro technique naman, makakatulong siya para hindi siya masyado ma-burnout nga sa mga activities, makapagpahinga ka, and matatapos mo yung task na focus ka lang sa isang ginagawa mo. Mas nakaka-focus na po ako and mas maaga ko po natatapos yung mga projects po. So, ang possible resources na makakailanganin mo para ma-achieve yung solution na to is yung isang application or yung mga features ng phone natin na magbibigay sa'yo ng specific na mode para mabawasan yung distraction and yung screen time na paggamit mo sa iyong phone. Sa tingin kong resources na pwede na kung gamitin is, for example, may nabibili sa Shopee ng mga box or lock na mini vault na pwede kong gamitin na may timer. So habang nag-review ako or nag-aaral is hindi ko siya ma-open agad at kailangan ko pa ng hintayin yung time para mabuksan yung vault na yun. So yung mga resources na available is pen and paper, syempre para ilista mo yung mga to-do list mo. And pwede ka rin naman mag-download ng mga apps para matulungan ka sa mag-manage ng mga tasks na kailangan i-accomplish. Tapos sa Pomodoro technique naman, timer. Pwede naman sa cellphone or sa yung mga timer talaga, alarm clock, gano'n. Yun nga po, ina-uninstall ko muna po yung mga app po. To aspiring CPE students, ang masasabi ko lang is stay curious and work hard and keep learning lalo na sa mga new technologies. And sa umpisa, mahirap talaga lalo na sa first year. And kung wala kang background sa mathematics and sa coding, mahirap talaga. Pero kapag meron ka namang mga kaibigan is, yun, caring-carry. So, yun lang. Challenges will come. But your passion and effort will lead you to success. So sa mga aspiring DSCP student, ang message ko lang ay kahit bumagsak kayo, okay lang yan. Kasama yung mga tropa nyo eh. So mag-review kayo na mabuti, mag-aral, tsaka enjoy nyo lang. Yan lang. Thank you.
So, sa mga aspiring CPE students dyan, masasabi ko lang na kaya nyo yan and darating talaga yung time na mahihirapan kayo, ma-doubt nyo kung yung sarili nyo and makapaisip kayo kung itutuloy nyo pa ba yung course. Pero pag nangyari yung time na yon, tuloy nyo lang kasi kahit na wala kayong masyadong alam sa computer and sa math, basta meron kayong spirit na matuto, matatapos yan. YID Carrera. So, hi, ang masasabi ko lang sa mga aspiring CPE dyan ay mag-advance study kayo para hindi kayo mag-adjust sa mga subjects and i-enjoy nyo lang yung pagiging estudyante nyo. Hello again guys! So, ayun ang naging ganap namin for today and sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kakalimutan mag-comment ng code na sentence na sinasabi ko sa inyo. Nung nabuo niyong sentence. Comment nyo na kasi may Gcash. May Gcash kayo kay Kyle. Yes. Yes. Bye-bye! Bye, guys! Bye, ma'am.